ka ba sa maaalat? Good news! Kailangan din ng katawan mo ang asin. Pero bago ka matuwa, pakinggan mo muna ito. Akala kasi ng marami, masama agad ang asin. Kapag maalat, delikado agad. Kapag may high blood, bawal na lahat ng may alat. Pero hindi po ganun kasimple. Kailangan din ng katawan mo ang sodium para sa fluid balance, para sa nerves, para sa mga muscles. Ang problema, hindi yung asin mismo. Ang problema, yung sobra. Ang delikado dito, marami sa ating hindi napapansin kung gaano nakarami ang sodium sa isang araw. Hindi lang galing sa asin na nilalagay sa pagkain. Madalas, galing ito sa processed foods, instant noodles, chichirya, canned goods, fast food, sauces, condiments, at processed meats. At kapag sobra ang sodium, pwedeng tumaas ang blood pressure. Kapag laging mataas ang blood pressure, mas tumataas ang risk sa heart disease, stroke, heart attack, at kidney problems. Mapapansin mo to sa araw-araw. Instant noodles sa gabi, chichirya habang nanonood, tuyo, daing, hotdog, ham, or sausage sa almusal, canned goods kapag nagmamadali, fast food kapag busy, sausawan na toyo, patis, bagoong, or suka na may asin. Tapos sasabihin, hindi naman ako nag-aasin masyado. Pero minsan, hindi yung asin sa mesa ang pinakamalaki. Yung nakatagong alat sa pagkain ang hindi natin nababantayan. Ganito kasi yan. Ang sodium tumutulong sa katawan na mag-balance ng tubig at tumutulong sa muscles and nerves. Kaya kailangan natin ito in small amounts. Pero kapag sobra-sobra, mas maraming tubig ang hinahawakan ng katawan. Mas dumadami ang pressure sa blood vessels. Kaya pwedeng tumaas ang blood pressure. At kapag matagal na mataas ang pressure sa ugat, mas napapagod ang puso, mas naaapektuhan ang kidneys, at mas tumataas ang risk ng stroke at heart disease. Kaya hindi asin equals bad. Ang totoong issue, gaano karami, gaano kadalas, at saan nanggagaling ang alat. Start with this. Una, bawasan ng processed foods. Mas madali kasing sumobra sa sodium kapag instant, canned, packed, or fast food. Pangalawa, basahin ng label. Tignan ang sodium per serving. Pangatlo, bawasan ang sausawan. Minsan doon pa lang ang taas na ng sodium. Pang-apat, dagdagan ng full foods tulad ng gulay, prutas, beans, isda, at fresh foods. Panglima, kung may high blood ka, kidney disease, or heart problem, magpa-guide sa doktor kung gaano karaming sodium ang bagay sa'yo, sa doktor o sa dietitian. Hindi ibig sabihin bawal na bawal ang maalat forever. Hindi rin ibig sabihin na kapag kumain ka ng maalat isang beses, delikado ka agad. Ang point dito, huwag matakot sa asin na parang lason, pero huwag ding gawing normal ang sobrang alat araw-araw. Kailangan ng katawan ng sodium, pero maliit lang na amount. Kapag sobra, doon nagiging problema, lalo na kung may high blood, diabetes, kidney problem, or family history ng stroke. Kung may kakilala kang mahilig sa maaalat, chichirya, instant noodles, or sausawan, send mo sa kanya itong video na ito. Baka ito yung reminder na kailangan na niya